Sa paglipas ng maraming taon, marami nang nagbago sa mundo. Maraming nag-iba sa mga nakasanayan at paunti-unting nababago ang pananalita ng bawat tao. Haligi po siya ng pamayag at boses ng masa. Yan po si Kabayan Noli de Castro. Lolo, ano po bang pinagkaiba ng noon at ngayon? May isang babae na naglalakad at napapansin mo sa kanya ang mahihin at pinong galaw. Habang naglalakad ay nakasalubong sila ng isang matipunong lalaki. Magandang araw sa'yo, Bibi. Magandang araw din, mga. Ay, miss, ang ganda mo naman. Miss, ano pangalan mo? Ay, talaw ka, pista kang kuya mo. Naku ba, huwag kang maingay, baka marinig ka niyan. Apo, anong problema na tahimik ka ata dyan? Wala po, Lolo. Naalala ko lang po yung nangyari kahapon. Para po kasing katulad ng naikwento mo. Ganun ba? Siya, tama ng kwentuhan. Hapon na rin naman na. Tayo na't maghapunan. Hello, ano po si Nika? Ay, yun na daw. Ika! May naghahanap sa'yo! Sige, Lo, pababa na. Lo, ba't ako naman experience mo dati? Noong kabataan ko, wala radyo, ano mag-aasikain ko noon? Ang tanging libangan lang namin ay maglaro sa labas. Pati kaya magpintuhan sa lilim ng puno. Ay, bigyan ko sa paano sana mo Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Nasaan kaya sila? Mga bata, kakain na. Huwag na kayo maglaro. Sige po, Ina. Susunod na po. Alam niyo ba na may gumagala daw na manananggal dito tuwing gabi? Kaya nga, nakwento din sa akin yan ng lolo ko. Kaya nga, hindi ako nagpapagabi pag naglalaro. Nakakatakot. Naniniwala kayo dun? 1989 na, hindi na uso ang mga aswang. Ay, ikaw, matapang ka eh. Pero alam niyo ba, isa sa kwento ng amang ko, na mayroon daw nangunguha ng bata na hindi nakikita. Parang anino lang. Nagpapaniwala ka naman dun. Kinikwento lang sa yun para ikaw matulog ng tanghali. Totoo sinabi ko. Sige ka, baka ikaw kuhain ka. Oh! Mama ko! Yeah, tapang mo kasi. Wow, Lo. Ang nice naman na experience mo. I think it's so masaya. Ito lang ang buhay ng mga kabataan noon. Mas sa inyo, it's fun. Hoy, kaya nilo. Ang mga kabataan ngayon, Diyos ko, halos umulwak na ang mata at maging open-minded sa kakapuyat. Totoo po yan, Lo. Sa panahon ngayon, hindi natin maipagkakaiba na malaki ang natutulong sa atin ng mga gadget. Pero sa mga bata, hindi muna sila na-expose sa technology. Dapat sa kanila ini-enjoy muna nila yung paglalaro sa labas at hindi yung nakakulong lagi sa kwarto. Nak, magtagalog ah. Kalerti ng bakla ka, dahil mo ba tambay sa kanto ah? Guys, bakit ang pagsasalita ko yung problema nyo? Wala naman dyan masama sa pagsalita niya, di ba? Tama ka dun, Claire. Wala na akong masama dun sa mga sinasabi ko. Hindi niyo ba napapansin? Magkakaiba kayo ng mga parang ng pagsasalita. Si Marga, social at ng pagsalita. Si Mikey, may sarili pa ng pagsasalita. At si Kat, medyo balbal at kalimag salita. At si Carl, may punto mula sa lugar na kanyang pinataliwan. Opo nga, no, Lo? Mga strict, hindi ako lang napansin. Kaya wala masama doon. Ang mga ilaga dito, naiintindihan niyo ang isa't isa. Ba? Oh, pipilit pa naman.
Hoy, mga bakla! Nagawa niya ba sa sa stats? Hindi ko talaga mag-gets. Ang daming chuchu kineme. Mas assignment pala dun. Ay, oo ga. Di niyo ba na-picturean yun? Madali lang naman yun eh. Kailangan lang natin ng table, illustration, saka conclusion. Yes, we got the best in mathematics here. Kaya kakain na, tama na Happy Games. Mag-aalas stress na, hindi ka pa nagtatanghalian. Sige po, ma. In-game pa po eh. Lupit ng kapatid mo, saan naabutin na. Gaga, mas madubunga nga. Ano ba kayo? Nakakaya, ang ingin niyo eh. Hi, Marga. Sana ba sa'yo ka na lang? Tasty ako. Margarita, tasty ako. Uy, Nika! Kinain ka ba? Kasi kapag iniwan kita, Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay aking paliwanag pag-uusapan ang paraan ng pakikipag-usap at pag-iiwanan sa pamilya. May mga napansin makaluot sa pagbabago mula sa pakikipag-usap noon at yes, Miss Riva, wala na. Nagsisimula na ang pinakanakampi ang pinag-ilalamit lang na may mga ipapagawa ko sa amin man sa sabutan. Yes, Miss Roy. Okay, class. Hindi naman masasabi natin na weak ang mga pananalita ni ang marami. Ang mga pananalita ay may formal at mahilig. Masaya kong tinulungan na ipagdala ng gamit ang aking guro. Pagkatapos noon ay nagpasalamat siya sa akin sa pagtulong ko sa kanya. Isa ito sa mga alaala ko na hindi ko makakalimutan bilang isang mag-aaral. Maraming salamat anak sa iyong pagtulong. Wala kang lola. Yes, Mr. Carl. Ano ko na po, ma'am? Yung pinagkaiba noon sa ngayon ay, ngayon po kasi bumaba na ang level ng magkakilala para sa guro. Ang tingin ng mga estudyante ay parang barkada lang. Kaya, po minsan, nakakalimutan ng pag-alam. Oo, tama ka. Hindi naman ito masama. Pagbabago sa pananalita at kasama lamang sa pag-ulan ng ating hinihipunan. Ngunit maaari pa rin natin ang pag-aaral at pag-respect ay malaga para sa ating kapwa. Yes, Miss Mika? Pero ma'am, sa panahon ngayon, mas marami ang mas komportable gamitin yung casual na pananalita. Oo, tama ka. Casual man yung pananalita natin ngayon, ngunit mahalaga pa rin natin na alam namin pakikitungo sa ating kapwa. Para po sa paliwanag, ma'am, ngayon, masisitin ko lang mahalaga ng tamang parang magsalita at pag-aaral sa bawat isa. Wala nga naman mga bata at ang dito na lamang ang ating diskusyon. Maraming salamat. Paalam din mga bata. Ano pala? Paano po ba ng panahon niyo, Lolo? Ano ba noon? Iba ang paraan namin ng pagkapahayag na aming damdamin sa isang tao. Naalala ko dati, naliligawan kayo ng lola mo. Nasa paaralan ako ngayon at tinatapos ang aking liham para kay Susan. Pagkatapos ay pasimple ko itong nilagay sa upuan niya. Habang papalapit na siya sa silindera namin, hindi ko maintindihan na nararamdaman ko na para bang bagal ang oras sa mga relo. Ilang sandali pa ay napansin ko siya na binabasa ang aking ginawang liham at napansin ko din ang pasimpleng pagngiti niya.
Ginoong Concepcion. Ano ang inyong pakay, binata? Ako nga po pala si Jose Montemayor at nais ko po sanang ligawan ang iyong anak na si Susan. Ganun ba iyo? Sige, tuloy ka. Ano ba yung pakay sa akin? Ako ibang nais, kundi ikaw ay aking ibigin. Saan mo hindi ka luluha sa aking piling? Gagawin ko ang lahat, igawad mo lamang iyong pag-ibig sa akin at ako'y iyong mahalin. Asahan mong hindi ka magsisisi at liligaya ka sa aking piling. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig, kaya igagawad ko sa aking tuwa. Dahil ang nararamdaman ko sa iyo, hindi mo makikita. Ito ang masasabi ko sa iyo, Jose. Paluhain mo lang ang aking anak. Sumpa mo sa biyak na bato. Umagay din na sisilay pa sa iyo. Pangako ko po iyan, Ginoong Concepcion. Kung gayon ay opisyal na kayong magkasintahan na tinatanggap na kita bilang nobyo ni Susan. Wow, ang ganda naman po ng panliligaw niyo kay Lola. Halatang pinaghirapan para mapaibig siya. Ang totoo niyan ako, hindi naman ako nahirapan dati sa buhay mo. Ang totoo niyan, mayroon na siyang pagtingin sa akin noon. Dati kasi, ang kailangan ng ligawan din ay yung magulang niya. Kaya po pala, Lolo. Siya, sige na, maganda ka na ng mga kain natin doon. Opo, Lolo. Walang iniisip, walang nalalaman, di ko lang
po ba nagpapansin sa atin si Johan? Hindi wala namang sinabi sa akin. Ruhang yon, bigla na nag-chat-chat. Kala ko ba naliligawan na ako? Sa mukha mong yan, ay kagwapo niligawan ka mo. Oo nga. Asa ka pa? Che, mga ingitira kayo. Uy guys, don't be so bad naman to Choy. You know what, Choy? Magpayaman ka muna. Baka sakaling pumasa ka sa sugar daddy niyo. Hi guys! Yes, Johan. Teka, ba't kasama yung pinsan ko? What? Oo ha? Johan, hindi ba parang ang bilis naman? Last week sinabi mo nililigawan mo lang sa Roxanne. Tapos ngayon, girlfriend mo na agad? My God, Mika, it's 2024. The legal thing is not uso na. Ayaw mo na, naipinsan ka ng babae. Oo nga, Mika. Astig nga nun ang dalawang pag-ibig ni Roxanne at ni Johan. Ay nako, puro talaga kayo kalokohan. Well. Welcome to the squad, Roxanne. Anong squat sinasabi mo, Marga? Gaga, squad yun, hindi squad. Ilang katurbang tutuloy na bang na-ipon siya sa bibigyan ka? Ay, sorry. Sorry ha. Hindi ba pwedeng nagkamali lang ng panrinig? Sapakin kita dyan eh. Ano ba, Kat? Ang init na naman ng ulo mo, Princess Kathleen. Gosh, princess ka din? Yes, B. Parehas kayo. Ewan ko sa inyo. Bahala nga kayo dyan. Tama na yan. Maalala ko guys, kasi yung mama sa parang. Ano naman gagawin natin doon? Depende sa inyo kung anong gusto niyong gawin. Go when? Mamaya after class. Alam na this, so you. Yan, ayos yan. Tutuma din. Hoy, tumigil nga kayo. Hindi tayo pupunta doon kung iinom tayo. You're so KJ naman. Hindi ako killjoy. Hindi lang talaga ako umiinom. Yes, me too. But, I'm gonna try it, no? Naman, ako pa eh. Masyado mabait yung pinsan ko at ayoko lang naman din isabong ako sa lolo ko. Buti alam mo. Tingnan nyo guys, Tignan nyo yun guys, oh. Ano bang ginagawa nila? Sara nyo, ba't di nyo kaya pinagyan? Dami mo sinasabi, punta ka na sa back dahil bago sa isot mo, damit mo black, shirt mo black. Kawawa ka naman din ka na sa back. Ikaw, ba't dyan, nataga-Quezon? Balita, ikaw din na Quezon. Tol ka ng tol, mukha ka naman tok mo. Nak nang gago. Iwan ka daw, kuya. Dokmol pa. Ikaw nga si Romeo, dakilang romantiko, pinanganak ang gago. Mahilig ka sa Mongol, bakit ka sa tayo Chonggo? Ang cute naman nila. Uso pa pala yung ganyan. Kaya nga. Ngayon, alam ko na, pansin ko na, marami na nga talagang nag-iba. Pero hindi naman kasi natin mababago ang nakasanayan ng tao lalo na sa paraan ng pagsasalita nila kasi ito ay nakakasanayan. Ang mahalaga ay marunong tayong ilugar ang antas ng pakikipag-usap natin base sa kinakausap natin.